Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain mo rin, Diyos purihin. Alleluia, Alleluia, lapit sa Hari natin. Purihin, luwat, aking biyaya, pagliligtas sa ating nagugupiling, sasalay hanguin. Alleluia, Alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na mawarin. Angeles sakay taasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa, at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang sanktuaryo.
Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sa makatwid baga sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang paghagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Atin na pong pasisimulan ang ating pagpupurit pagluwalhati sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Una po nating awitin ang bilang 180 sa atin pong mga himnaryo. Kapatid, huwag manghimagot sa ating paglilingkod upang buhay may matapos ay maging dapat sa Diyos. Halina at itaguyod, tungkuling bigay ng Diyos. Wag na wag kang tatalikod, buhay man ay matapos. Tungkulin ay pagdapatan, mahalin at ingatan ng higit sa ating buhay, nang tayo'y magtagumpay. Halina at itaguyod, tungkuling bigay ng Diyos. Wag na wag kang tatalikod, buhay man ay matapos. Sa ating ang paglilingkod, tularan ay si Jesus. Di niya biniwan ang krus, buhay man ay malago. Halina at itaguyod, tungkuling bigay ng Diyos. Wag na wag kang tatalikod, buhay man ay matapos. Ating patuloy na purihin, sambahin at luwalhatiin ang ating nag-iisang Diyos na buhay na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Numero 165, mga kapatid. Kay Jesus na pag-ibig sa
ay langit ng tuwa at buhay, matamis na pag-ibig ni Kristong tumangkilik, Diyos ay kanyang dinis dahil sa pag-ibig. Siya ay namatay, pagsintang dalisay, siyang tanging dahilan. Ang dugong walang salay, kanyang pinadaloy, dahil sa pagsintang sa mundong nalulong. Niyakag iyang dusa, hirap at ligatong, nang tayo ay mahango sa pagkabaron. Matamis na pag-ibig ni Kristong tumangkilik, Diyos ay kanyang tinis dahil sa pag-ibig. Siya ay namatay, pagsintang dalisay, siyang tanging dahilan. Karangal ay hinubad at nag-asal dukha, dahil kitang ganap, gintong halimbawa, dahil sa pagliyak ay nagpakababa, upang tayo'y maligtas sa bangis ng sumpa. Matamis na pag-ibig ni Kristong tumangkilik, Diyos ay kanyang tinis dahil sa pag-ibig. Siya ay namatay, pagsintang dalisay, siyang tanging dahilan. Dakilang Panginoon po namin Diyos, Ama na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama na bibika sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos.
na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Ama, na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel. Ikaw din po ang naawa at nahabag. Tinawag po ang aming minahal na ama na. Nilagay mo po sila sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pinagtapatan ka din po nila, pinaglingkuran ng buong puso, buong isip, buong lakas, nang walang kapaimbabawan hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Amang banal, sa Huwebes po ng gabing ito, muli mo pong matutunghan at masisilayan ang bawat isa sa amin, na kami po, kasama namin ang aming mga kaibigan at ang mga tunay mong mananamba sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan. Pagkatapos pong sama-sama'y magpailangan kami ng bunga ng aming mga labi, na pumupurit lumuluwalhati sa iyong marangal na kaitaasan, itinitiklo po namin ang aming mga tuhod, at sa pangalan mo pong Kristo Jesus ipinaabot namin ang amin pong mga tao sa puso namin ang mga pagpapasalamat. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyo. Napaka mapayapa. Nilipos mo po kami ng buhay, kagalingan at kalakasan. Pinagbuksan mo kaming lahat ng magagandang pintuan ng mga kapalaran. Sa 7 mga araw na pinalipas mo pong muli sa buhay ng bawat isa sa amin. Ama manal, salamat po. Hindi mo kami binawian ng aming mga hiram na buhay. Salamat po, lalo mong pinatitibay, pinatitingkad ang aming mga pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Amang banal, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Panginoon, nalalaman mo po kung papaano namin ginamit at ginugol ang 7 araw na ipinautang mula sa amin. Kung kami po'y nagkulang, kung kami nakalimot, kung kami nagkakasala pa rin sa iyong banal na kaitaasan, maawat mahabag ka sana, patawarin mo po kami sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Amang banal, sa Huwebes po ng gabing ito, nakikiusap po kami sa iyo, na nawa kasangkapanin mo pong muli ang bibig at labi ng iyong hamak na lingkod. Banalin mo po ang kanyang puso, bigyan mo po siya ng mga banal na pagkatakot sa iyong mga aral at palatuntunan. Gawin mo po sana siyang unang-unang sumasambalataya, gumaganap ng banal na kaliwanagan. At sa Huwebes po ng gabing ito, kung mapakinggan namin ang kanyang tinig, bigyan mo po kaming lahat ng lubos na mga pagkaunawa at mga pananampalataya na ikaw nga po ang nag-iisa at buhay na Diyos na marapat naming paglingkuran ng buong puso, buong lakas, buong buhay. At sa ikalawang pagparito mo po, Amang banal, kami po ay pagkakalooban mo ng buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, kami po ay nananalig na habang kami nakikinig ng iyong mga banal at dalay mong mga aral, hihipuin mo po ang bawat isa sa amin, pagagalingin mo po ang aming mga karamdaman, bibigyan mo nawang kalutasan ang lahat ng aming pang-araw-araw na suliranin sa buhay, at higit na nga po, ang marami na sa aming patuloy na nagsisitanda at nalalaman naming nalalapit na rin kami sa mga araw at oras ng paghimlay namin sa aming mga libingan. Ngunit nakikiusap kami sa iyo, Ama, dagdagan mo pa po sana kami ng marami pang mga araw, hindi po para gugulin sa paglilimayon sa mga kalikuan at kalayawan. Dadagdagan mo po kami, Panginoon, upang kami po makapaglingkod pa sa iyo at makapagsimpan pa ng mas maraming mga gawang kabanalan. Ama manal, pagpalain mo rin ang lahat ng aming mga kabyak ng puso
ang aming mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Gayon din po ang gagawin mo sa bawat sambahayan ng lahat ng aming mga kaibigan na nakikipagkaisa sa pakikinig at pakikipag-aral ng iyong banal na ebanghelyo. Lahat po ng ito'y dinadalangin po namin, ipinapakiusap at sinasampalatayadang ibabasbas mo po sa aming lahat sa pangalan mong Kristo Jesus ngayon at magpakaikailanman. Amen. Ngayon po, mga ginigiliw, pinagpipitaganan po naming mga kaibigan, kayo po na aming mga kasamang nagkikipagkaisa sa pakikinig at pag-aral ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Husayin na po natin ang ating mga sariling kaluluwa. Ihanda na po natin ang ating mga sangbayan. Una na nga po, charity at home. Tawagin na natin ang ating mga kabiyak ng puso, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman. At kung meron na tayong panauhin, ipag-anyaya natin ang Panginoong Hesukristo sa kanila upang tayo po ay makagawa ng mabuti sa ating kapwa, to do good and to communicate. Sa Hebreo 13:16, ang paggawa ng mabuti, ang pag-ibig natin sa kapwa, ang pag-aanyaya o pamamahayag, huwag ikakahiya. Huwag nating kalilimutan ang Panginoong Hesukristo para ang ibang tao magkaroon din naman ng kaligtasan. Atin na pong pasisimulan ang aralin na inihanda po sa atin ng Panginoong Hesukristo para po sa Huwebes ng gabing ito. Kunin na po natin ang ating mga Biblia at katulad po ng kinagagawian natin, ang pinakapaksa ay babasahin natin sa Bibliang Ingles, sa King James Version na pinanggalingan ng ating Bibliang Tagalog. Buksan po natin ang Genesis, Kapitulo 5, versikulo 24, ganito po ang orihinal na pagkasalin. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Sa Bibliang Tagalog na hinalaw ng mga Amerikano sa King James, dinala sa atin at isinalin sa ating sariling wika. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at di sumpungan sapagkat kinuha ng Diyos. Dito po sa ating pag-aaral, bakit po baga itong talatang ito ang siyang ng Diyos upang siya nating maging pinakapaksa sa Huwebes po ng gabing ito. Ngayon po nalalaman natin tayo nasa huling kapanahunan na, 2017 na po. Bakit nga po baga sa mga huling araw nating ito ay inibig ng Diyos na ungkatin, ipabasa at ating pag-aralan ang Genesis 5:24. Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at di siya nasumpungan sapagkat kinuha ng Diyos. Ito pong talatang ito, malimit po nating napapakinggan, ikinukwento sa atin, maging ng ating mga ninuno noon tayo po ay mga nasa kabataan pa. Kung meron pong mga tao na isinilang sa buong sanglibutan, pasimula pa po kay Eva at kay Adam hanggang ngayon, meron lamang pong isa o dalawang tao na sila po ay hindi na nakakita ng kamatayan.
sapagkat sila nga po ang sabi sa Genesis 5:24, una si Enoch, lumakad si Enoch na kasama ng Diyos. At gayon din po, meron pang isang lalaki na ang pangalan ay si Propeta Elias. At ito pong Elias na ito, tinangay naman ng kausang apoy na siya nga po nating mapapakinggan sa Huwebes ng gabing ito. Una nating itanong, bakit po baga ang talatang ito ang siyang niloob ng Diyos upang siya nga nating pag-aralan, ginawa ng Diyos na pinakapaksa sa Huwebes ng gabing ito? Buksan natin ang Romanos Kapitulo 1, versikulo 22. Ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi niluwalhati nila na tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mga mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Dito po sa talatang ito, Romanos 1:22, ito po ay napasulat ng kapanahunan ni Apostol Pablo, ang ilaw sa kahintilan. At maging panahon pa man din ni Apostol Pablo, siya man at ang mga apostol ay nagpapatunay na noon pa man ang sanglibutan ay nasa mga huling araw na. At ang wika dito, pinapagdilim daw ng Diyos ang puso ng mga tao. Bakit po? Nagmamarunong, ngunit naging mga mangmang. Paano naging mga mangmang ang mga tao sa huling araw? Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ang Diyos, hindi niluwalhati nila na tulad sa Diyos, ni pinasalamatan man. Iyan po talagang hayag na hayag at tunay po na namamalas at nakikita natin sa huling araw nating ito, maski ngayon po na 2017 na. At kung bakit nga po, hayaan nating ipagpatuloy ang ating pagbabasa ng mga banal na kasulatan. Ano nga po baga ang siyang kinahinatnan ng buong sanglibutan sa huling araw natin ito, sapagkat ang mga tao ay naging mga mangmang. Ayon po sa mga unang banal pamandi ng Panginoong Jesucristo. Balikan natin ang pagpapaliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang ikalawang Timoteo, sa pangkat 3, talatang 1, pababa, ituloy po natin ang pagbabasa. Datapwat alamin mo to, na sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib. Totoo po ba yan? Ito po nagpapatunay na talagang nasa huling araw na tayo Nakamapanganib. Lalabas ka lang ng bahay para magpahangin, merong babaril sa'yo. Lalakad ka lang, sasakay ka, may paroroonan ka, sumakay ka ng tricycle, merong hold up sa iyo. At kung minamalas-malas ka, ikaw ay dalaga o dalagita o babae, baka dalhin ka pa sa kangkungan at ikaw ay rapin sa talahiban, patayin ka pa. Talaga pong napaka-mapanganib. At kahit na hating gabing natutulog tayo, nariyan ang mga tinatawag na panhikbahay. At kung tayo naman ay minamalas-malas, bihira po, gabi-gabi, araw-araw, na hindi tayo makabalita ng mga bahay na nasusunog. Lalo na nga po dyan sa ating inang bayan, sapagkat napaka-mapanganib. 3:2, ituloy natin ng ikalawang Timoteo. Sa huling araw ang ating pinag-uusapan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Kaya nga po, ang dami nating nakikita dyan, na mga naghahangad na makilala ang kanilang sarili, ang ipinakikilala yung kanilang sarili
ang itinatanghal, ang pinupuri, yung kanilang sarili, I am the best, I am the greatest. Anong pangunahing dahilan at ang tao ay naging maibigin sa sarili? Ano pa ang kanilang iniibig ayon kay Apostol Pablo? May sasalapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw. Masuwayin, ayan po, masuwayin sa mga magulang. Mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katubong pag-ibig, no natural love. Kaya ngayon, pati ang mga hayop, ginagahasa ng mga lalaki. At nalalaman natin sa buong mundo, lalo na nga sa malalaking bansa, meron pang mga babae na nagpapasiping din sa mga hayop, yung tinatawag na bestiality. Walang katutubong pag-ibig. At ang marami namang matatanda ng mga lalaki, ginagahasa naman. Maging ang mga kabataan, yun ang tinatawag na mga pedophilia. Mga walang paglulubag. Pag naisip ng taong pumatay, papatay ng tao maski walang dahilan. Mga palabintangin, walang pagpipigil sa sarili. Pag naisip, ginagawa. Mabangis. Hindi maibigin sa mabuti, mga lilo, matitigas ang ulo, palalo, maibigin sa kalayawan. Kaya po sa huling araw nating ito, bihira na pong makakita tayo ng mga tao na talagang merong tao sa puso at walang kapaimbabawan na pagmamalasakit sa paglilingkod sa Diyos. Mas maraming oras ang ginugugol ng halos lahat na tao sa pagpunta sa mga casino, sa mga beer houses, sa mga disco houses, maibigin sa kalayawan, sa mga pamamasyal, sa mga picnic, sa mga pag-inom, sa mga sayawan, kaysa mga maibigin sa Diyos. 3:5, may anyo ng kabanalan. Datapwat tinanggihan ang kabanalan kapangyarihan ito. May anyo ng kabanalan. Di ba ngayon tayo nakakita? Kadami-daming mga babae, ang lalaki ng hikaw na krus sa kanilang tenga, sa dibdib malalaking krus na purong ginto o purong pilak, maraming burloloy na mamahalin, may anyo ng kabanalan. Tinanggihan ang kapangyarihan ito, lumayo ka rin naman sa mga taong ito sa 3:6 ng ikalawang Timoteo pamandin, sapagkat sa mga ito sila ang mga nanggagapang sa mga bahay-bahay at binibihag ang babaeng haling na lipos ng mga kasalanan, inihila ng iba't ibang pita. Hindi ba yan ang mga taong yan may anyong kabanalan? O ilan na ang mga pare, ilan na ang mga obispo, ilan na maging dito sa Amerika, sa Europa, sa buong mundo, ang mga leader ng mga relihiyon na pinatay ang kanilang mga membro, ginahasa, pinagsamantalahan. O meron pa sa Pilipinas, obispo ng kabanal-banalang iglesia daw na Diyos, sinardinas yung kanyang anak, na anak niya sa kanyang babae. Mga kapatid at mga magulang, sa mga tuwi, ito po ang nagpapatunay na tayo ay naririto na sa mga huling araw. At wala nga pong pag-aalinlangan na talagang napakamapanganib na ang sanglibutan. Ayon po sa ating mga nababasa, ayon sa ating napakinggan. Ngayon, ano po ang ipinakikilala ng banal na kasulatan na siyang pinakapunong dahilan at ang sanglibutang ito ay naging mapanganib? Ayon po sa ating mga pakikinig. Unang Timoteo naman ang ating buksan sa kanyang pangkat 4, talatang 1. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ito na nga pong ating pinag-aaralan, tayo po ay nasa huling kapanahonan na, mga kapatid namin na iginagalang at mga kaingan namin na nangakikinig. Tayo po nasa huling kapanahonan na at ang pinakapaksa natin, napakinggan natin si Enoch, hindi na nakakita ng kamatayan sapagkat tinangay na nga po siya ng Diyos.
Iniligtas nga si Enoch dito sa napakamapanganib, napakamagulong sanglibutan. Higit na nga po sa atin sa huling araw, sapagkat sa huling araw, tayong mga tao, naging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, tayong lahat walang katutubong pag-ibig, tayong mga tao naging masama. Bakit nga po? Ang ating ikalawang tanungan, bakit nga sumama tayong mga tao na siyang naging dahilan na tayo po sa sanglibutang ito'y nabubuhay sa lahat ng panganib? Si Pablo din po, sulat naman niya sa unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu. Pag sinasabi ng Espiritu, sinasabi ng Diyos. Sapagkat ang Diyos po ay Espiritu. Buksan ninyo ang Juan 4:24, ang Diyos ay Espiritu. Ano ang Diyos? Walang laman at walang buto. Ngunit, ang Diyos na walang laman, walang buto, siya po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Jeremias 32:27. Walang imposible sa Kanya. Hayag na sinasabi ng Diyos na Espiritu na sa mga huling panahon ang iba magsisitalikod sa pananampalataya. Meron pong pananampalataya na tatalikuran tayong mga tao. Bakit po tayo lalayo, mawala sa pananampalataya? Makikinig sa mga espiritu na mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Yan po ang dahilan. Tayo po palang mga tao, sa pulpa ng lalangin ang ating mga magulang, si Eva at si Adam, nalalaman po natin, binuhay na tayo ng Diyos sa katwiran at katotohanan. Sa makatwid baga ang pagsunod sa kanyang mga aral at palatuntunan. Ngunit, ayon din kay Apostol Pablo, hindi po natin naabot ang kalwalhatian ng Diyos. Ano ba ang kalwalhatian ng Diyos? Ay banal. Hindi nagkakasala. Sapagkat sa Romanos, sa kanyang 3:23, ang lahat ay nagkakasala. Lahat ng tao, magmula pa kay Eva at kay Adam, nagkasala na, alam natin yan. Ang lahat ay nagkakasala at hindi nangakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Hindi tayo naging banal. At alam natin kung ano ang parusa sa ating lahat dahil sa pagsuway sa utos ng Diyos. Sa Romanos din, sa 6:23, ngayon nga ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At kung alin yung kamatayan, hindi po yung kamatayan sa materyang katawang lupa na bumabalik ang katawan sa putik o sa alabok na pinanggalingan. Sa ikalawang pagparito, merong ikalawang kamatayan, 21:8 ng Apokalipsis, ito po ang ikalawang kamatayan, ang dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre, ang kamatayang walang katapusan, ang paghihirap sa impyerno. Kaya nga po sa huling araw na ito, ang siyang pinakapunong dahilan, ang pagsuway nating mga tao sa mga salita o mga palatuntunan ng Diyos. At tayo'y nangakinig saan? Sa mga espiritong mapanghikaya, sa mga aral ng mga demonyo. Bakit tayo nahikayat sa mga aral at utos ng mga demonyo? 4:2 din, unang Timoteo, sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsipagsalita ng mga kasinungalingan, na henerohan ng kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. Eto pa, niloko tayo. Magagaling magsipagtalumpate, magaling mga magsipagsalita. At ito nga po ang katugunan ng hula ng Panginoong Jesucristo, Mateo 24:5, sa huling panahon. Marami ang magsisiparito sa inyo, magsasabing ako ang Kristo, narito ang Kristo, nasa amin ang Kristo, mangag-i kayo.
ililigaw ang marami. Kumbaga maaari pati kayo na mga hinirang, pati mga anak ng Diyos, ililigaw ng mga magagaling magtalumpate, magagaling magsipagsalita. Ililigaw tayo, dadalhin tayo saan? Sa mga aral ng mga demonyo. Nagsisipagsalita ng kasinungalingan, hinirohan ang kanilang sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. Talagang napakatalim ng mga dila nito at mga makapangyarihang mga aral. At kung sino-sino ito nga ang mga bulaang Kristo. At alin ang bulaang Kristo? Sino ang pinuno nila? Buksan ninyo ang kanyang 2 Korinto Kapitulo 11, versikulo 14 at 15, hindi katakat si Satanas man nagpakunwari ng kaliwanagan. Sipin niyo yan? Si Satanas nga nagpakunwaring anghel ng kaliwanagan. Sino ba ang anghel ng kaliwanagan? Wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga merong mga mangangaral, tinanggal nila ang Kristo, tinanggal nila ang anghel ng kaliwanagan, at ang kanilang itinuturo, vicarious filii Dei, na ang kanilang sarili, inihalili nila na Diyos. At hindi katakataka ang wika, pati ang kanyang mga ministro na nagpapakunwaring ministro ng katotohanan. Kaya marami po sila. Una-una si Satanas, na nagkatawan tao din, lumagay sa isang mangangaral, nagpakunwaring Kristo, vicarious filii Dei, yan ang mga papa sa Roma, at ang kanyang mga ministro na naging anak niya, anak ng simbahang Katoliko, yan ang mga protestante, yan ang mga relihiyon. Kaya nga, kung ano ang mga kasinungalingang itinuro nila, yung kanilang papa, unang kasinungalingan, sinira ang tinatawag na katotohanan sa 2 tapyas na bato. Unang utos, huwag kang magkakaroon ibang Diyos maliban sa akin. Ang ginawa nila, pinatay nila ang Diyos, inihalili yung kanilang sarili. At ang ikalawang utos, huwag kayong gagawa ng anumang anyo o larawan ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Huwag ninyo silang yuyukuran o paglilingkuran man, sapagkat akong Panginoon ninyong Diyos ay Diyos na mapanibughoin. Dinadalaw ko ang katampalasanan ng mga magulang hanggang sa 3 at 4 na sali ng kanilang mga lahi. Basahin ninyo Exodus, Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5. Yan po, yan ang mga mapanganib na siyang pinanggalingan kung bakit ang sanglibutan sa huling panahon nating ito, 2017, talagang naging mapanganib. Lahat ng tao natagay ng mga aral, utos ng mga demonyo. At alam natin, ano ang unang pagkakilala sa mga aral ng mga demonyo? 4:3. Ipinagbabawal ang pag-aasawa. Sino ba nagbabawal ng pag-aasawa? Di simbahang Katoliko. At ngayon, 2017, kailan lang nagpabalita yung Papa sa Roma ninyo, ibabalik na raw ang pag-aasawa ng mga pare. Isipin ninyong kawalanghian yan. Paano ngayon yung mga naloko ninyo? Sa pulpa ng itatag ang simbahang Katoliko, ipinagbawal ninyo ang pag-aasawa sa inyong mga pare. Kaya naman, napakaraming mga bastardo, napakaraming mga inianak ng mga pare na walang kasal, walang asawa, kung sino-sino na lang, at kung kani-kanino na lang, ibinubuhos yung kanilang tinatawag na, alam na ninyo, ibig kong sabihin. Mapipigil mo ba ang pagkalalaki ng isang lalaki? At ano ba? At ipinag-uutos na lumayo sa mga lamang kate. Hindi ba may mga relihiyon na mga vegetarian? Bawal daw ang pagkain ng baboy, ang pagkain ng karne. Mga tagapakinig, yan po ay utos aral na ng mga demonyo. Na ang pagkain ito, ang lamang kate, nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Bakit? Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti. Walang anumang nararapat na itakwil, kung tinatanggap na may pagpapasalamat, sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Ito po, lahat po ng hayop,
Kung gusto mo kumain ng ahas, kumain ng aso, kumain ng kambing, manok, ibon, kainin mo. Ipagpapasalamat mo muna, ipapanalangin mo muna, sapagkat ito'y nililinis ng salita ng Diyos at ng mga pananalangin. Yan ang naging dahilan. Kaya sa huling araw na ito, hindi na po tayo nakakarinig o nakakaranas ng mga taong tinatangay na lang sa langit at hindi na nakakakita ng kamatayan. Wala na pong lumalakad na kasama ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang lahat ng tao naging makasalanan, ang lahat ng tao naging sinungaling, ang lahat ng tao naging mga kampon ni Satanas. Totoo ba yan? Basahin ninyong Romanos, Kapitulo 3, versikulo 10 hanggang 18. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala, kahit isa. Basahin ninyo. Wala po talagang matuwid. Lahat nga napangibabawa na ng mga utos, aral ng mga demonyo. At ang iba naman, ayon kay Pablo, isinulat kay Tito 1:14, na huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo't utos ng mga tao, sinsay sa katotohanan. Ang iba naman, na humaling naman sa mga salit-saling sabi, mga katha ng mga Hudyo at mga utos, aral ng mga tao na mga kasinungalingan. Yan po yung mga superstisyon. Kaya nga kapag nakakarinig kayo ng mga punsoy-punsoy, yung mga aral na, ito yung mga Katoliko rin, ang nakikita ko rito, mga celebrity pa. Mga saradong Katoliko, tapos nangangaral ng hula-hula, mga punsoy-punsoy. Iharap mo si Buddha sa pintuan ng ibahay. Magsabog ka ng pera. Magkabit ka ng mga kurtinang kulay berde. Lahat po yan mga katha, hindi lang ng Hudyo, ng mga inche, ng mga kung ano-anong mga tao. Yan po ay mga superstisyon. Ngayon, alin po baga ang pananampalataya na tinalikuran? Sapagkat ayon po sa ating napakinggan, ang punot dahilan at naging mapanganib sa huling araw natin, ang wika ni Pablo, sa huling araw darating ang panahong mapanganib sapagkat ang mga tao ay magsisitalikod sa pananampalataya. Alin po ba yung pananampalataya? Na ito rin ang pananampalatayang nakita ng Diyos kay Enoch. Kaya hindi na siya pinabayaang mamatay pa sa katandaan, tinangay na siya sa langit. Alin po ba ang pananampalataya na tinalikuran ng lahat ng tao na siyang naging dahil at sa huling araw na ito, ang sanglibutan ay naging mapanganib. Hayaan natin ang mga banal na kasulatan ang magpaliwanag sa atin. Sa kanyang Ebreyo, buksan natin ang ating mga Biblia sa 11:5. Sa pananampalataya, ito po ang pananampalataya, naging dahilan kaya si Enoch hindi na namatay, tinangay na lang sa langit. Sa pananampalataya si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan sapagkat siya'y inilipat ng Diyos. Sapagkat bago siya inilipat, pinatototohanan sa kanyang siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. Sa makatwid, si Enoch may pananampalataya at yung pananampalataya niya nakalugod sa Diyos. Sa makatwid, pananampalatayang tinatanggap ng Diyos, kalugod ng Diyos. Kaya hindi na siya ibinigay pa na dumanas pa ng maraming kahirapan na mukha natin sa huling araw. Nagkakasakit pa tayo. Nagkakaroon tayo ng problema. Problema sa asawa, problema sa anak, problema sa kapitbahay, sa mga kaibigan, sa sanglibutan. Maraming kahirapan. Pero si Enoch, ang pananampalataya niya nakalugod sa Diyos. At yun pala, yung pananampalatayang tulad ng kay Enoch, yung palang tinalikuran nating mga tao. Kaya,
Ibinigay na tayo ng Diyos sa lahat ng tinatawag na kahirapan, kalubayan, luha, suliranin sa buhay. At namamatay pa tayo. Sa 11:6 ng Ebreo din, bakit? Ba't kailangan sana na tayo merong pananampalataya na katulad ng kay Enoch na nakakalugod sa Diyos? At kung walang pananampalataya, ito po, kung walang pananampalataya na hindi nakakalugod sa Diyos, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Ano ba yung pananampalataya ni Enoch? Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya na may Diyos. At ano ang Diyos? Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Napakaganda. Ang pananampalataya ni Enoch, genuine. Ano ang pananampalataya ni Enoch? Kalugod-lugod sa Diyos. Na mayroong isang Diyos. Iisa po ang Diyos. At ang Diyos na yon ang tagapagbigay ganti nang sa Kanya ay nagsisihanap. Si Enoch, hindi na po naglingkod sa ibang Diyos. Mga kaibigan, hindi kamukha ng nakikita natin ngayon. I am a born again. I am a Christian. Ipinanganak na muli ako. Pagkatapos makikita mo at mapakinggan mo sino tinatawagan. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Santo Niño, ipanalangin mo kami. Kalunsad, Filomeno, Birhen Maria. Takot-takot kayo. Hindi po nakakalugod sa Diyos yan. At ang marami nga, halos lahat may kani-kanyang Diyos na niyari sa ginto, sa pilak, sa mamahaling bato. Kaya, iba ang tinatawag na pananampalataya noong unang panahon ng mga unang mga lingkod ng Diyos. Sumampalataya sila na merong iisang Diyos. Ano ba yung Diyos na kanilang sinampalatayanan? Yun nga po yung Diyos na walang laman, walang buto. Yung Diyos na walang anyo, walang larawan. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu. At ang wika pa man din sa San Juan Kapitulo 4, versikulo 24 at 23, ang Diyos ay Espiritu. At gayon ay dumarating ang araw at oras na hinahanap ng Diyos na ang mga tunay niyang mananambay-sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Espiritu naman na may isang Diyos na makalian sa lahat. Ngayon nga po ang tagapagbiganti ng lahat ng ating nagawang kabanalan, katwiran sa buhay na ito. Nagagantihin tayo. Sa lahat ng kabutihang ginagawa natin sa ating kapwa-tao, katulad ng pamumuhay ng mga unang mga banal na katulad nga po ng lalaking si Enoch. Kaya't ito po ang siya nating pinakapaksa. Genesis 5:24, lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at hindi siya nasumpungan sapagkat kinuha ng Diyos ang kanyang pananampalataya, naging kaluguran sa Diyos. Meron pa bang isang tao na ipinakikilalang naging katulad din ni Enoch? Sang-ayon po sa kasaysayan ng buong Biblia, dadalawang tao po lamang yan, si Enoch. Sino pa po ang isa? Ang una, si Enoch. Buksan ninyo ang 2 hari. Napakarami pong taon ang pagitan, 100 taon ang pagitan ni Enoch at ng lalaking si Elias. Ito'y panahon na ng paghahari ng bansa ng Israel. 2 Hari, Kapitulo 2, versikulo 11. At nangyari samantalang sila'y nagpapatuloy at nagsasalitaan. Ang tinutukoy dito, si Elias at ang isa sa kanyang mga tinuturuan si Eliseo, nahahalili sa kanya sa pagiging propeta kapag siya nga po ay naitaas na ng Diyos sa langit. At nagsasalitaan sila na narito, napakita ang isang karong apoy at mga kabayong apoy na naghiwalay sa kanila kapwa at si Elias sumampa sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Amen? Napakaganda po ng ating pag-aaral. Ayan po. Ang 2 tao, si Elias, hindi rin nakakita ng kamatayan. Bakit? Siya po ay sumunod. Siya po ay sumampalataya.
Siya po'y nabuhay sa pananampalataya, na katulad ng pananampalataya ni Enoch, na merong isang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na dapat pakinggan, sundin ng lahat ng mga tao, at ang pananampalataya nila naging kalugod-lugod, tinanggap ng Diyos. Kaya sila naman, iniligtas na sa kamatayan, dinala na doon sa kaharian sa langit. Kaya nga, pakinggan natin ang sinasabi ng mga banal na kasulatan tungkol sa bakit ang mga araling ito ibinangon sa atin ng Diyos. Romanos 15:4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin. Bakit? Upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. O, hindi ba totoo yan? Ngayon lang, habang binabasa ko ito sa inyo, nagkakaroon na ako ng kagalakan . Nagkakaroon ako ng pag-asa. Nagkakaroon ako ng katuwaan. Na kung ako'y manatiling tapat, na kung ako'y mananatili sa pagtitiis, sa lahat ng kahirapan habang ako'y naglilingkod sa isang tapat at buhay na Diyos, na katulad din naman ng aking nabasa, napakinggan at nakita sa kasaysayan ni Enoch at ni Elias, na kung ako'y magkakaroon ng isang lantay na pananampalataya na walang kapaimbabawan at ako'y maglingkod sa Kanya ng buong puso, buong isip at buong buhay hanggang kamatayan. Pinatunayan ng Panginoong Jesucristo 24:13 ng Mateo, sa huling araw na ito na lipos ng luha, kapigatian, kahirapan at kalubayan, kung ako'y magtitiis hanggang kamatayan, Mateo 24:13, pagkakalooban niya ako ng buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na ito, ang paksa natin, ang kasaysayan ni Enoch, ang kasaysayan ni Elias, napasulat para tayo'y magkaroon ng asa. Kung wala ang mga pagkasulat na ito, kung wala ang mga katunayan na ito, kung wala ang pagpapahayag ng mga katotohanan ito, ano pa ang magiging pag-asa natin? Ano pa ang magiging kaligayahan natin? Mana pa, wala na tayong pag-asa. Baka matulad tayo sa maraming mga tao, sapagkat walang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kumain na lamang tayo, uminom, magpakasarap, mag-asawa, magpaman, mag-anak ng marami. Bukas tayo'y mamamatay. Pero di po tayo gayon. Ngayon, huling katanungan po natin, alin po baga naman ang banal na aral nga na natutuhan natin sa paksa nating ito? Ang mga pagsunod, paglakad ng mga unang banal na kasama ng Diyos na may pananampalatayang nakakalugod sa Diyos. Buksan natin, bakit napakahalaga ang pagsunod? Bakit napakahalaga ang pananampalataya? Una, pakinggan natin ang sinasabi tungkol sa pananampalataya. Sa Hebreo Kapitulo 11, versikulo 1, ngayon nga ang pananampalataya ay siyang katunayan ng mga bagay na darating, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakita ng mata. Ang pananampalataya siyang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita, ang katunayan ng mga bagay na darating. Ano ba ang iniintay nating mga anak ng Diyos? O hindi ang buhay na walang hanggan? Sumasampalataya ako, bagaman hindi ko pa nakita, hindi ko pa naranasan ang buhay na walang hanggan, pero merong katotohanan yun. Bakit? Sapagkat tapat ang nangako. Ang nangako ang Panginoong Jesucristo, ang Diyos na katao. At ano pa ang dapat nating kasama sa ating pananampalataya? Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakita ng mata. Ano ang katunayan na hindi nakita ng ating mga mata? Ang Diyos. Bakit po? Buksan ninyo San Juan 1:18. Walang tao kailanman na nakakita sa Diyos. Walang tao na nakakita sa Diyos, kahit yung mga apostol. Hindi nila nakita ang pagka-Diyos kay Kristo. Pero, kapag ang Diyos magpapakita sa tao, magagawa niya. Yan.
ang aming pananampalataya na yung Diyos na hindi nagpakita sa tao, makikita ng tao kung gusto niyang magpakita. Pananampalataya namin yan. Sa unang Samuel 15:22, bukod sa pananampalatayang katotohanan lamang sa Diyos na walang laman, walang buto, ano ang sinasabi tungkol sa mga salita ng Diyos? 15:22, unang Samuel. Hath the Lord has great delight in burnt offering and sacrifices. And Samuel said, hath the Lord has great delight in burnt offering and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Sa Tagalog. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Diyos ng lubos na kaligayahan sa mga sunog na mga sinunog na mga handog, o sa pagsunod sa utos ng Diyos, sa boses ng Diyos? Narito, to obey, ang pagsunod. Narito ang pagsunod. Ito po, narito ang pagsunod, higit na mainam kaysa handog na susunugin, at ang pakikinig kaysa mga taba ng mga hayop. Napakinggan natin. Ang pananampalataya sa Diyos, walang laman, walang buto, na meron talagang Diyos. Na kung gusto niyang magpakita sa atin, magagawa niya. Pero tayo, hindi natin siya makikita. At higit sa lahat, ang pakikinig ng salita ng Diyos. Ano ba ang salita ng Diyos? Sa address ng Juan, ang salita ng aking sinasata, pawang espiritu at pabuhay. Nasaan ba ang salita ng Diyos? Ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo. Yan ang salita ng Diyos. Mateo 28:19. Ang sumampalataya, binyagan ninyo. Saan? Sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus, Espiritu Santo, salita ng Diyos. At magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Ang pakikinig at ang pagsunod sa ebanghelyo, ang ibig lamang sabihin. Higit na mainam kaysa rin sa mga kandila, sa mga bulong baka na inihandog ng mga bansa ng Israel noong araw, sa salapi, ikapo, wala na po ang mga yan. Mga kapatid, makinig na lang tayo. At ang pakikinggan natin, ang mga salita ng Panginoong Jesucristo, Romanos 10:17. Ano nga po baga ang ipinag-uutos sa atin ng Diyos sa huling araw na ito? Ang wika sa kasaysayan ni Enoch at ni Elias, napakinggan natin, sila po ay lumakad na kasama ng Diyos. 1:18 ng Isayas para sa atin sa huling araw. Magsiparito kayo ngayon at tayo ay magkatuwiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, magiging mapuputi na parang niyebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Paanong paraan? Kung kayo'y magkukusa, magmamasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Ayan. Alam natin ang nangyayari sa huling araw na ito, puro sumpa ng Diyos. Lindol, tsunami, baha, malalakas na ulan, aksidente sa mga lansangan, bomba rito, bomba dyan, ang mga kriminal, ang mga masasamang mga tao, pumapatay ng mga tao, ang paglaganap ng droga, ang lahat ng kasamaan. Kaya ang buong sanglibutan, ibinigay na ng Diyos sa sumpa. Kaya pati mga isda sa dagat, lumulutang na lang, nangangamatay. Ang mga ibon, nagbabaksakan, mga peste. Ang mga tao, pinasasapitan ng mga sakit na kung ano-anong walang karamdaman, walang kagalingan. Namamatay ang buong sanglibutan. Pero ang utos ng Diyos, kung ating pakikinggan, magsiparito tayo sa Kanya, makipagkatuwiranan tayo sa Panginoon. Bagaman ang ating kasalanan, ang ating kaluluwa'y mapulang-mapula na tulad sa grana, papuputiin tayong tulad sa mga balahibo ng tupa, bagong paligo na mga tupa,
kung magkukusa, kung lalapit tayo sa Kanya. Pakakainin niya tayo ng buti ng lupain. Ipatitigil ang peste, ipatitigil ang digmaan, ipatitigil ang kaguluhan, ipatitigil ang lahat ng sumpa na isinumpa ng Diyos. Ibabalik sa atin ang kasaganaan. Saan ba naroon ang Panginoon? 12:26 ng Juan, basahin natin. Magsiparito daw tayo sa Panginoon. Sino ba ang Panginoon? Di ang Panginoong Jesucristo. Ano ang itinuturo ng Panginoong Jesucristo? 12:26 ng Juan. Kung ang sino man tao ay naglilingkod sa akin, sumunod sa akin. Kung saan ako naroon, doon naman duroon ang lingkod ko. At kung ang sino man naglilingkod sa akin, siya ay pararangalan ng aking Ama. Sino ba ang Ama? 10:30, San Juan, ako at ang Ama ay iisa. 8:24 at 27 ng San Juan, mamamatay tayo pag hindi natin sinampalatayanan si Kristo nga ang Ama. Kung siya rin ang Ama, at ay pinambalik niya sa Kanya sa huling araw para magkaroon din tayo ng buhay na walang hanggan. Saan natin siya paroroonan? Colosos 1:18 at 14, si Kristo ang ulo ng katawan. Si Kristo ulo ng katawan. Pag may katawan, may ulo. Ano ba yung katawan? Sa makatwid bagay ng iglesia. Ano ba ang ibig sabihin ng iglesia? Sa Grego, ekklesia. Sa Ingles, body of God, katawan ng Diyos. Ano ba meron doon sa iglesia na katawan ni Kristo na siyang kinaroroonan ng katubusan, ng kapatawaran ng ating mga kasalanan? Maliban sa katawan ng Diyos, sa iglesia, wala na pong ibang panggagalingan ng paglilinis, pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ano ba ang opisyal na pangalan ng katawan ng Diyos? Unang Tesalonica 2:14. Napasulat anyo 32 nang itayo ng Panginoon ang kanyang iglesia sa siyudad ng Jerusalem ng Judea. Basahin ninyo Mateo 16:18. Ano ang pangalan ng iglesia na katawan ng Diyos? Nagsisitulad kayo sa iglesia ng Diyos na nasa Judea sa makatwidbaga kay Kristo Jesus. Yan po ang itinuro sa atin, mga kapatid. Sa katawan ng ating masusumpungan natin ang naranasan ni Enoch at ni Elias. Hindi na sila nakakita ng katayan. Sa makatwidbaga, dahil naroon siya sa kinalalagyan ng Diyos nung araw, kasama nila ang Diyos mismo. Wala po ang iglesia noon. Bumangon lang ang iglesia, ang katawan ng Diyos sa ating kapanahunan. Itinayo ng Panginoong Diyos na magkatawan tao sa kapanahunan ng Israelita. Sinumpa na ng Diyos ang mga Israelita sapagkat ng kapanahunan ng mga hari, sila nga po ay nagpasimula na nagkaroon ng kanilang sariling mga Diyos-Diyosan. Ngunit humanap siya ng paraan. Ikalawang Samuel 14:14. Para tayo kaligtasan, nagkatawan-tawan Diyos. Kilala sa ngalang Jesucristo, at ito ang pinatutunayan ng mga apostol. Unang Juan 5:20, naparito ang anak ng Diyos. Nakilala natin siya na totoo ay nasa Kanya na totoo. Sa makatwidbagay Kristo Jesus, ito ang tunay na Diyos, ang buhay na walang hanggan. Kasama natin sa huling araw, sa makatwidbaga siya ang pangulo natin, bispo, pastor, dakilang pangulo natin, tagapagturo, saserdote nating mga kaluluwa. Sa iglesia ng Diyos, lumakad tayo. Sa iglesia ng Diyos, magsama-sama tayo. Magpabautismo tayo sa pangalan ng Ama, Anak at Kristo Jesus. Tayo'y pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Mamatay man tayo sa mga huling araw na ito, ibabangon niya tayo, una tayong bubuhayin upang tangayin tayo sa alapaap. Buksan po ninyo ang unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 15 hanggang 17, ang Panginoon ang bababang mula sa mga langit
At kung magkagayon ang nangamatay kay Kristo, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, unang mabubuhay na maguli sa mga patay. At kung tayo nabubuhay pa, aagawin tayong kasama nila sa mga alapap. Ito na ay pagpala. Ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon, mga magulang at mate, tanggapin po nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisa na ang kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biya, basbas at vision, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang ipagkaloob sa atin ng Diyos mula ngayon, magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong at purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo hanggang sa darating na linggo po kung tayo po ay binubuhay pa. Salamat po sa inyong lahat.